James Harden, retarded nga ba? Ano ang kanyang magiging katayuan sa Clippers? Isabay na rin natin ang preview sa laban ng Lakers at Clippers. Maputol na kaya ang sumpa ng Lakers? Kahapon ay sumabog ang balita ni James Harden na finally na-trade na siya papuntang Clippers, ang team na gusto niyang mapuntahan. Kumbaga, wish granted. Katulad din ito na mag-request siya ng trade papuntang Brooklyn Nets at papuntang Sixers. So unbeatable nga itong si James Harden. Pag-usapan natin ang naging analysis ni Nick Wright, Chris Broussard at Kevin Valdez sa programang First Thing First. Paiksi natin mga amigo dahil sobrang napakahaba ng kanilang pinag-usapan. Ayon dito kay Chris Broussard, gusto niya ang trade na ito ng Clippers, subalit may isa lamang siyang concern dahil pwede daw na si PJ at Kawhi ay mawala dahil sa injury at sana huwag itong mangyari. Ilan sa rason kung bakit gusto niya ang trade na ito dahil magkakaroon ng legit na distributor ng bola ang Clippers, although kaya naman daw ito ni Kawhi at PJ na talagang nagdadala ng bola, pero iba pa rin daw talaga ang may elite na point guard ka. Pero may paalala etong si Chris Broussard. Kalimutan na daw natin mga amigo ang James Harden dati nang nasa Houston Rockets pa ito dahil hindi na ito muling babalik. So ang asahan na daw natin mga amigo ay ang James Harden na naglaro dati sa Brooklyn Nets kasama si KD at Irving, kung saan ito ay isang facilitator. At ang Clippers na mga amigo ay nasa ganong transition sapagkat si Russell Westbrook ang nagpa-facilitate ng opensa at naglalaro si Kawhi at PJ ng off the ball. Sa 3 games nila ngayong season ay pangalawa sila sa offensive rating mga amigo. Pangalawang rason kung bakit gusto niya itong trade dahil ito daw ay insured policy ng Clippers. Sa madaling sabi, kung ma-injured si Kawhi at si PJ ay may third star pa silang aasahan at ito nga ay si James Harden. Kung hindi man daw ma-injured itong si Kawhi at PJ ay pwede silang i-load manage at bawasan ang playing time. Ayon kay Chris Broussard, pwedeng mag-average lang ng 17 points at 10 assists per game itong si Harden. Pero bumanat si Nick Wright na gagawin daw ni Harden ang gusto niyang gawin. Meaning, dapat madumina ni Harden ang bola, gaya ng ginagawa niya sa Rockets dati. Kaya naman, napatanong itong si Chris Broussard na kung si James Harden ba ay isang retarded. Dahil nagpapatrade siya sa Clippers na alam niya naman na may PG at Kawhi, so ibig sabihin alam niya na siya ay magiging third option. Hindi tama ang salitang ginamit ni Chris Broussard, kaya nagsorry siya at pinalitan ito ng developmental disabled. Nagpalusot mga amigo itong si Chris Broussard. Ito kasi ang paliwanag ni Nick Wright kung bakit hindi gagana si James Harden sa Clippers. Ang Clippers daw ngayon ay in denial at dahil dyan ay makikita nila ang napakasamang version ni Russell Westbrook na ngayon sana ay naglalaro ng napakaganda bilang kanilang point guard. Dagdag pa ni Nick Wright, nagkasama na dati itong si Harden at Westbrook sa Houston Rockets ng 1 taon at ang resulta ay pareho silang nag-request ng trade after the season. Binigyan din ni Nick Wright ang sinabi ni Doc Rivers kung bakit siya nasa media ngayon dahil daw yun kay James Harden na talagang naabala o naapektuhan dahil hindi daw siya napasama sa All-Star team. So dinibdib ni Harden mga amigo ang naturang issue. At maging si James Harden mga amigo ay inamin din daw na siya ay naabala o naapektuhan sa playoffs dahil hindi siya pinayagan na maglaro gaya ng dating ginagawa niya. Kaya dagdag pa ni Nick Wright, si Harden daw ngayon ay mas lalong makapangyarihan dahil kahit na pangit ang nagiging performance niya sa playoffs, pero nakukuha niya pa rin ang eksaktong gusto niya. Ayon pa kay Nick Wright, pwede daw isipin ng Clippers na sila ang may pakinabang kay James Harden dahil pwede nga nila itong hindi nabayaran after this season dahil nasa expiring contract na ito. Or pwedeng si Harden daw mga amigo ang may mas pakinabang sa Clippers
Dahil kung hindi uopera ng extension si Kawhi at PJ at itong si Russ ay minimum contract lamang at siya ay gustong manatili. Ayon pa kay Nick Wright, si James Harden ay magpapakita ng magandang performance sa mga una o pangalawang buwan tapos maa-upset at tatama rin na at no show sa playoffs. Grabe naman si Nick Wright, mukhang sinusundan ang pattern ng paglalaro ni James Harden. Ganun ba talaga si James Harden, mga amigo? So bakit naman daw mag-iiba itong si James Harden kung nakukuha niya naman ang eksaktong gusto niya? Hindi rin pinili ni Chris Broussard at Nick Wright ang Clippers na mananalo sa West at ang kanilang top teams ay ang Denver Nuggets, Suns at Golden State Warriors. So maglalaro ba si James Harden versus Lakers sa November 2, Huwebes, alas 10 ng umaga, Philippine time? Well, hindi pa talaga si James Harden makakapaglaro dahil ayon sa report, kakapunta pa lang ni Harden sa Clippers at mag-wrap up pa siya, mga amigo, dahil isang beses lamang ito nakapag-participate ng 5-on-5 practice sa Pili. Ang Lakers ay tinalo ng Clippers ng 11 straight games sa regular season. So ito na ang chance ng Lakers na maputol ang sumpa. Wala pang injury reports na isinasubmit ang Clippers, pero dahil galing sa back-to-back game ay pwedeng hindi paglaruin ang isa kina Kawhi at PJ. Maganda rin ang status ng Clippers kung saan nanalo sila ng 2 sa huling 3 laro. At ang Lakers naman ay may 2 wins at 2 losses. Hindi pa natatalo ng Lakers ang Clippers mula na mag-take over bilang head coach itong si Ty Lue, na dating coach, mga amigo, ni LeBron James sa Cleveland Cavaliers. Ginawang strategy ng Clippers na dinider talaga nilang patirahin ang Lakers sa 3-point territory. Last October, ang Lakers ay gumawa ng pinakamaraming 3-point attempts, that is 45. At sa laban nila noong January ay gumawa sila ng 10 most 3-point attempts. Yun nga ay 40. Tapos ngayon, sa 4 na laro ng Lakers ay rank 28 sila sa 3-point shooting na may 29.2% lamang, mga amigo. Napakasama niyan. At higit sa lahat, nag-i-struggle pa itong si Austin Reeves. Dahil nag-i-struggle ang Lakers sa perimeter, hindi malabong ganun ulit ang gawing strategy ng Clippers, mga amigo, ang puwersahin ang Lakers na patirahin sa labas. Para hindi sila masyadong malamangan, kailangan nilang maayos ang rebounding. Last game, na out-rebound ang Lakers ng Magic at nagkaroon pa ng 20 second chance points ang Orlando Magic. Napakalaki niyan, mga amigo. Maganda ang nagiging rebounding ng Lakers kapag magkakasama sina AD, Christian Wood at LeBron sa loob ng court, lalo na sa clutch time. Kapag na-convert ng Lakers ang kanilang mga tira, magdepensa ng maayos at mag-rebound ng maayos, talagang kaya nilang putulin ang sumpa. Dapat din natin abangan ang paglalaro ni Russell Westbrook na hindi nga naging maganda ang kanyang pananatili sa Los Angeles Lakers. Eto na kaya ang revenge time ni Westbrook.